So, ayan guys. So, ayun. Welcome. So, ngayon, ang iba-vlog natin is yung mga lesson learned day by day sa simbang gabi. Oh! Yes! Tapos na po namin the 9 days of simbang gabi. And this is my first day. Also, yun nga, day by day, kinandaan ko and in-notes ko yung mga lesson learned day by day. Day by day. Okay. So, ayun. Day 1. Huwag manglamang. Lahat tayo equal. Ibig sabihin, huwag mong gamitin yung meron ka sa iba. Kasi, ano yan eh. Diba, kunwari, ito ako, ito ikaw. Meron siya na wala ka, meron ka na wala siya. Ibig sabihin, parang tinuro na to sa karaniwang araw. Pag nagsisimba tayo sa karaniwang araw, magbigay lang sa isa't isa. Hindi mo kailangan gamitin. Malinaw naman sa atin na lahat is equal. Lahat mahal ng Diyos. Lahat is, ano ba tamang words? Lahat tayo ay ginawa ng tama. Lahat tayo ay equal. Okay? So, parang ano lang yan, human rights. Next, day 2. Wanna apply. Next, huwag maging basihan ng nakaraan sa kung sino ka ngayon. So, ayun yung lesson learned ng day 2 ng simbang gabi dito sa, sa amin. I don't know lang sa ibang Hindi porke kriminal yung isa mong kapamilya, like kunwari, nanay mo is pumatay ng tao, like that, hindi yun ang magde-define sa'yo. Okay? Dito kasi ang natatandaan ko is, bago pa ipanganak si Lord, syempre meron muna yung family tree, parang gano'n. So, meron siyang mga pinuno, alam naman natin, pinuno pala. So, sorry. So, syempre tayo din may mga ninuno, like, kunwari, lola ko, tapos lola ko, parang gano'n. So, kung titignan natin, meron si Lord na kalahi, charot. Meron siyang kamag-anak na kriminal. Meron din prostitute. So, parang sinasabi sa atin na ang aral for that day 2 is hindi yun yung magde-define sa'yo. Bagkus is gamitin mo tong kalakasan upang baguhin yung sarili mo. So, sabihin, nasa sa'yo pa rin yung first move. So, ayun. Imbis natin. So, day 3, ambag. So, dito, kasi maraming naghimisa na walang ambag. So, ayun. Siyempre, sa kahit anumang okasyon or whatever is ambag. So, doon na hinilimbawa yung simbahan kami is yung choir, is yung kanta, yung mga tauhan simbahan is yung nagbabantay, ganun. So, siyempre, yung mga tao din na mga bubong simbahan is inaasahan naman may ibigay. Hindi naman pwedeng may ka lang, di ba? So, ayun. Yung ambag na sinasabi dito is hindi lang patungkol sa pera. Siyempre, yung karaniwan mong ambag, yung kaya mong ambag. Okay? Kunyari, ikaw sa linis, parang gano'n. If sa party man maganap, or like kunyari sa first party, di ba? Gano'n. Ikaw sa design, gano'n. Kung ano yung ambag mo. Next, day 4. Pagtsatsaga. So, ito naman yung lesson learned noong day 4, which is yung pagtsatsaga. Pasok dito yung mga kabataan ngayon. Since, alam naman natin mga kabataan ngayon is juwang-juwa na, ay, totoo ba? Charot. So, ayun, juwang-juwa na, kaya sabi, just wait. Oh, just wait. Siyempre, may nakatadhana para sa'yo. So, may sumasagot. Next, day 5. Hindi lahat may paliwanag. So, ayun, hindi ko maano yung pangalan ng asawa ni Elizabeth. Socrates. So, ayun, nagsabi sa kanya yung angel na ganyan, ganon. And then, medyo merong siya, yung sinabi niya is medyo, parang hindi siya naniwala ganon. Kaya ginawa sa kanyang angel is ginawa mo lang pipi until yung si Elizabeth is mga sinasabi din na kaya hindi lahat may paliwanag. Siyempre may mga bagay talaga na hindi lahat is may paliwanag.
di ba, paulit-ulit ako. Talaga. So, ayun. Syempre, hindi lahat may paliwanag. Next, day 6, pagtulog. So, ito yung one of the goal of Christmas. Yung pagtulog. Sabi dito is, yung magbibigay ka rin ng tulong. Huwag naman sa may mga blessing na like that, like kunyari, may ama. Alam mo namang okay na, may mga, meron na siyang sources. So, ayun, ang sinasabi nito is dapat yung tulungan mo is yung nangangailangan. Okay? Next, day 7, pagkanta. So, ayun, day 7, kumbaga, si Maria kasi dito is masaya siya, kaya kumanta siya. So, dito natakay yung mga kanta ngayon, okay? So, yung mga kanta, alam naman natin na may mga kanta ngayon na pang Christmas na hindi natin, kanta ng kanta tayo, pero hindi natin kung ano ba ibig sabihin ng kanta na yon. So, parang, ang inaano sa atin ng simbahan is, syempre, dapat yung kanta is naka-align sa kung anong diwa ng Pasko. Kasi, yun nga, sabi kasi doon is, karamihan daw ng Christmas song is for love na. Kunyari, may kanta about sa, kunyari, yung, alam na yung pagwala kayo, gano'n, parang gano'n, gano'n. So, ayun, kakaloka pala to. So, ayun, siyempre, relate tayo dito kasi nga, pag masaya tayo, minsan kumanta tayo, di ba? Kahit ako din naman. Halina. Amen. So, next, day 8, pangalan. Pinopoint dito yung pangalan mo. Kasi marami daw kasi pangalan ngayon na, forget astig lang hanggan or whatever is, syempre, may mga pangalan din daw na may kahulugan. So, for me kasi, ang pangalan ko diba Berlando. So, sinerge ko siya sa Google. So, ayun, nakita ko, may meaning siya. Yung Berlando ko is pinaghalong pangalan ng mama ko at papa ko. So, nagulat ako may meaning. Baka kayo din, try nyo. Next, and the last one is day 9. Pagbabahagi ng kabutihang loob ng Diyos. So, ito fresh pa sa utak ko. Okay? So, yung sinasabi ko kabutihang loob ng Diyos is kung yung mabuti, like kunwari, yun lang nga, ipagtulong, alam ba? Yung pagtulong. Dito naman, for me, na ano ko dito yung napanood namin nakakatakot. So, yung ano kasi doon, yung pare is exorcism ata yung tawag doon, yung nagpapalayas na, masasamas, yung sumasanib, Lord. Yun nga. Tapos, yung pater doon is meron siyang, para siyang co-assistant ata yun ng father. Parang susunod sa kanya atang father pag nag-retire na siya. So, ayun, medyo nagalit siya doon. May doon nagalit siya sa co-father. Ay, no, doon sa magiging father na bata pa sa kanya. Kasi medyo doon nagmamarunong. And then, yun nga, kinaharap na nila yung sinaniban, medyo hindi niya nakaya kasi matanda na siya. And then yun nga yung batang father nakaya kasi nga bata pa, and also malakas ang pananampalataya. Tapos yun, tumulong na rin yung matanda, o di ba, galing ko magkwento. So doon na tayo sa exciting part. So yun, may scene doon na napakakahulugan ng scene. So, yun ang hingi siya ng tawad. Kasi na-realize niya, yung matandang father to, na-realize niya na feeling niya, siya na yung nagpapalayas doon sa masasamang sumasanib sa isang tao. Which is, parang yun nga sinasabi niya sa binata na, veterano na ako sa ganyan, so mas marunong ka pa sa akin, parang gano'n. So, yun, ang hingi siya ng tawad. Kasi nga pala, nawawala na sa isip niya na hindi pala siya yun. Kumbaga, instrumento lang siya ni Lord para sa gano'n. So, pasok dito yung kabutihang loob ng Diyos. Dapat, alam natin na itong kabutihan is kay Lord, hindi sa atin. Charot. Siyempre, we need to apply those moral English. So, ayun lang muna for today's video. So, tagal ko na kasi hindi nagbablog. So,
ito naisip ko, since social media is malawak. So, ayan. Thank you guys. Merry Christmas!